Amerika mga sangkay, nag-umpisa ng umatake at mayroon din pong babala sa Iran. Isusunod na nga ba ang Iran mga sangkay? Yan po ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. So mga sangkay, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa lahat ng mga solid sangkay, lahat po ng mga kababayan natin. Bago tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel sa ibaba ng video na to. Paki-check nyo na lamang mga sangkay, meron po diyang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalimutan i-follow ang ating Facebook page. So ito nga po yung balita mga sangkay, no? US President Biden, direktang binalaan ang Iran dahil sa umano'y pag-atake sa US forces sa Middle East. Ngayon mga sangkay, ang Iran din meron pong babala sa US na wag daw pong mangialam mga sangkay sa gera na ito, kung hindi isusunod daw ang Amerika nitong Iran sa pag-atake. Ganun po yung binabalak nitong Iran. Ang tanong, matatakot nga ba dito yung Amerika, mga sangkay? Ipinahayag ng White House na nagbabala si US President Joe Biden sa Iran kaugnay ng pag-target sa US personnel sa Middle East. Sa pamamagitan ito ng isang di pangkaraniwang mensahe sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Walang ibang detaling ibinigay ang White House. Batay sa Pentagon, may 900 additional US troops sa rehiyon upang paigtingin ng air defenses at protektahan ang US personnel. Sa gitna so, ito ano to, mga sangkay? Ano yun? Nakausap niya mismo ang Supreme Leader nitong Iran at binantaan mismo ni Joe Biden. Alam niyo itong gulong to kasi mga sangkay, ang ginagawa po ng Amerika ngayon is binaback-upan ang Israel. Though hindi naman talaga kailangan ng Israel, pero ganoon pa man, binaback-upan po ng US ang Israel. Kasi yun po'y bahagi ng pag-alyansa ng Amerika at Israel sa mahabang panahon. Ganon din po yung mga bansa sa Western. No, kasi desidido po sila kasi ang kinakaba ngayon mga sangkay ng Western countries na itong Hamas, especially ang mastermind na Iran, magpang-abot na rin po sa Western itong mga pag-atake na hindi lamang po itong Israel. Remember, ang gusto pong mangyari nitong Iran at Hamas ay magtatagpo ng Islamic State sa lugar na yan, sa pinag-aagawan mga sangkay. Ngayon, syempre, hindi papayag dito ang Amerika dahil malaking banta ito, not just in America, but the whole Western countries. No? Kaya, ang nangyayari ngayon, eto, maliban sa balitang to na binalaan umano ng US ang Iran, makikita po natin sa balitang to mga sangkay, ito breaking news po. Ayon po sa Pentagon, 2 facilities ng Syria pinatamaan na ng Amerika. So ibig sabihin nga ba dito mga sangkay, nag-umpisa na pong umatake ang Amerika sa Middle East. Lagi talagang involved yung Amerika no? Magdating sa mga ganitong sigalot. Pagtindi ng pag-atake sa rehiyon. 12 beses na inatake ang US troops sa Iraq at grabe, 12. 4 na beses sa Syria sa nakalipas na linggo. Okay. So ito'y baha sa Iran pa lamang, tapos ang kabila naman sa Syria. So kaya pala mga sangkay, sa may Syria, ito na ang ginawa ng Amerika. Pinaulanan na po ang 2 facilities ng Syria. So malamang sa malamang itong banta mga sangkay ni President Biden ng Amerika sa Iran, mukhang isusunod na rin yung Iran maliban sa Syria. Malaking mga sangkay, dagok
sa kanila kapag ginawa ito ng Amerika. Alam naman po natin kung gaano kalakas ang Amerika. Marami na po silang dinurog na mga bansa dyan sa Middle East. At sa totoo lang, kahit ako, yung mga kasaysayan ng US pagdating po dyan, mga sangkay, medyo nakaka-off din, no? Yung ginawa ng US na ayon nga po sa balita dahil po sa oil. Pero ito ngayon, pinag-uusapan na po dito kasi yung Israel laban po sa terror group na Hamas. Again, hindi po kasali dyan mga sangkay yung mga Muslim na iba. Hamas lamang po talaga. Ang kawawa nga lang talaga, nadadamay po yung mga sibilyan. Takot, no? Batay sa Pentagon. There was a direct message relayed. And Yan. Ito daw po ang direktang message. as the president said, we will not hesitate to protect our troops and our facilities, but we're going to do it at a time of our choosing, in a manner of our choosing. And the decision to do it, if we do it, is his as commander-in-chief and his alone. Ayun. So talagang gagawin daw po ng Amerika, mga sangkay, itong banta nila sa Iran. Kasi kailangan nila protektahan yung mga sarili nila. At isang direktang message lamang mula sa Commander-in-Chief. Sino yung Commander-in-Chief? Eh di si Joe Biden, ang presidente. So kabahan na po ngayon ng Iran, mga sangkay, baka, alam naman po natin kung gaano kalakas ng Amerika. At kung sasabihin nila na kasama nila ang Russia, busy po ngayon ang Russia. Pwede pa yung China. Pero tingin ko hindi rin makikisali sa gulo ang China dahil busy po sila sa pagpapalago ng kanilang mga kayamanan. Ngayon, ito mga sanggay, panoorin po natin itong breaking news. Sabi po dito, Pentagon says US hit 2 Syrian facilities in self-defense strikes. We are coming on the air at this hour with breaking news. The United States has just struck 2 Iranian-linked locations in eastern Syria. That, U.S. says, is in retaliation for attacks against U.S. personnel. Ayun na nga. Ito po ay balik nila, mga sanggay. Natake po sila eh. Natake yung U.S. personnel. Ngayon, gumante yung Amerika. Ganun lang po ang digmaang to, mga sangkay, gantiyan. At ang delikado dito, kapag Amerika ang gumante, alam naman po natin na gigil po yan sa gera. A new statement from Secretary of Defense Lloyd Austin says that these were what the U.S. is calling self-defense strikes. Galing, no? Galing ng palusot. Self-defense strikes. Pero sila umatake, mga sangkay. Pero nag-umpisa kasi sa pag-atake sa Amerika. Inatake muna yung US, yung mga kasundaluhan ng US. Ngayon, sila naman ang umaatake at ang tawag nila dito ay self-defense strikes. They describe them as precision self-defense strikes against 2 facilities in eastern Syria. These are against what the U.S. officials describe as Iranian-backed forces, Iranian-backed attacks against U.S. forces. And the statement from Secretary Austin says they are unacceptable and must stop. Iran wants to hide its hand and deny its role in these attacks against our forces. We will not let them. Joining us on the phone is Gabe Gutierrez from Washington, who has been following this for us. He is senior White House correspondent. Gabe, thank you so much for being with us on such short notice. What do we know at this hour about these strikes and what they may mean about the U.S.'s military posture? Yan, ang gusto natin malaman. Ano ba ang ibig sabihin nito? Ito na ba? Itong pag-atake ng Amerika, umpisa na nga ba ng mas matinding digmaan dyan sa Middle East against U.S. and Israel? In that region. Well, hi there, Jake. Well, as you said, the statement coming out just a short time ago from the Defense Secretary, and it comes as the U.S. military, there have really been rising tensions in the region over the war in Israel. And the Defense Secretary called the attacks separate and distinct from that ongoing conflict between Israel and Hamas. But the reality, Jake, is that... Grabe, no? Yan lang pala talagang yan ang pinagmumulan ng lahat. May mga kampo kasi yung Amerika dyan sa Middle East.
So, ang umpisa ng lahat, itong bakbakan ng Hamas laban po sa Israel, ngayon, dinadamay ang US kasi hindi na naman talaga tago. Sinasabi naman talaga ng Amerika, mga sangkay, na tutulungan nila all out. Kung kinakailangan ng mga, alam ko nga, andyan na po yung American troops sa loob. Marami rin. Kung kinakailangan ng mas malaking puwersa, tutulong ang Amerika. So, sinusubukan ngayon ng like for example, Iran, Syria, at sana hindi na po makisali yung iba, mga sangkay, kasi lalaki lang po itong gulo. Pero, alam naman po natin na lahat ng ito ay nakapropesiya sa Biblia. In the last days, ayon po sa Matthew chapter 24, magaganap itong mga digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan. Mga balita ng digmaan, mga sigalot ng mga bansa, mga sangkay, and it's happening right now, no? Talagang never po nagsinungaling ang Biblia. Kung titingnan po natin ang nakasulat sa salita ng Diyos, never po talaga siyang nagsinungaling. Ito po talaga yun. Kung anong sinasabi sa Biblia, anong nakapropesiya, nasusunod lamang para po tayong nagbabasa, mga sangkay, para tayo nagbabasa sa libro. At sa libro na binabasa natin, nasusundan po natin yung bawat events at nagaganap po ng aktwal. So itong mga nangyayari ngayon, mga sangkay, ay bahagi po ng propesiya sa salita ng Diyos o Biblia. And hindi po natin alam kung paano pipigilan yan. Basta ipag-pray na lamang po natin na naway maayos po yung relationship natin sa ating Panginoon. Kahit na ano man ang mangyari sa ating mundo, at least ligtas po ang ating kaluluwaan. Ipag-pray po natin, no? Never po kasi talaga nagsabi ang Biblia na habang tumatagal ang panahon, magiging mapayapa at magiging maayos ang ating mundo. Wala pong ganun Ang propesiya ng Biblia, habang tumatagal, mga sangkay, lumalala po ang situation. Like for example, itong mga sigalot, climate change, at marami pa pong iba. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa pag-atake ngayon ng Amerika? Ito na nga ba ang umpisa ng mas malaki pang digmaan? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.